Hello guys! So good news, nakuha ko na yung PWD ID ko, but this is temporary only. Inaantay ko pa yung mismong PWD ID. So it good news kasi every time na magpapakorek ako ng glasses ko, every 6 months kasi yun, may makukuha akong diskwento. So yun. At saka sabi nila sa other essentials, ganyan. So para sa akin, hindi ko naman totally hinahabol yun sa essentials. Ang hinahabol ko lang yung para sa gamot at saka sa para sa glasses kasi nowadays, before, lagi ako nagpapacheck up dahil lang sa mata ko. So, ayun nga. Sobrang sobrang alam mo yun yung, basta, ah, hindi ko ba alam. Naiyak ako sa sarili ko. Kasi, hindi ko ginusto to, maging isang PWD. Pero nangyari na, sa hindi ko naman kagustuhan. Ayun nga, huwag niyong papangarapin maging PWD. Isang maging PWD. Kasi sobrang hirap. Like, alam mo yung parang antang ako. Antang ako kasi lagi ako nagdudulas. Lagi ako nasusugatan. Kasi hindi ko makita yung mga dapat kong tignan. And yun nga, kapag nagbabari ako ng pera, kailangan ko pang itutok yung mata ko para lang makita ko yung, yung, yung kulay ng pera. Lagi ako nagbe-base dun sa number. Kasi regarding sa kulay, medyo malabo na talaga yung mata ko. And marami pa. Regarding sa pagka lumalabas ako at mataas yung araw, hindi ko nakikita yung daanan. So sabi ko, pag may nangyari sa akin sa labas, hindi ko makikita yung mukha ng isang tao unless hindi siya nakaharap sa akin or hindi siya malapit sa akin. Pero pag malayo, hindi ko na talaga siya makikita. So napakahirap. Yung mga ginagawa ko like pedicure, na-limit siya. And then, yung ano pa ba? And then yun nga, nasasabihan nga ako lagi ng tanga. Kasi may mga bagay na nagkakamali ako. Pero hindi ko naman gustong magkamali dahil lang sa mata ko. And then yun, pagka tumatawid ako, always sobrang hirap. Sobrang hirap tumawid. Hindi na katulad ng dati. Na, yun nga, as in, pag maaraw, gaganyanin ko pa. So, kailangan ko yung sunglasses. Pero yun nga, mahal siya. Although kaya kong bilhin, pero parang nag-iisip pa ako kung bibilin ko ba siya. Or, antayin ko na lang na mag 6 months. Para makapakorek na naman ako nitong glasses ko. Kasi, hindi ako binibigyan ng glasses. Siyempre gusto ko yung mura. Ayoko nang mahal. Siyempre, may pinapaaral din naman ako. And yun nga po, nagka-trauma din ako sa daan. Kapag may malaking sasakyan sa likod namin, lagi akong natatakot na baka mabundol ulit. And yun nga, dati natutulungan ko pa yung asawa ko sa pagtingin sa daanan. Pero ngayon hindi na kasi malabo na yung mata ko. Pero hopefully, pagka nagpagawa ulit ako ng eyeglass, makakakita ulit ako ng maliwanag at matutulungan ko rin siya sa driving niya. Ngayon nga, ang problema kasi sa mata ko, kailangan lagi dim. Gusto niya dim. So kapag talagang mataas yung araw, parang light rays, nahirapan talaga akong tumingin sa mga tao.
And yun nga, dati ako yung tao na lagi nakaganyan, nakataas yung ulo, na tumitingin sa mga tao. Pero now, laging nakababa, tinitingnan lang yung daan. And yun nga, hindi ko na magawang tingnan yung mga tao sa paligid ko. Pagka pinapansin nila ako, saka lang ako titingin sa kanila, pero pag hindi nila ako papansinin, hindi ko sila makikita. And yun nga, ayaw ko naman na lahat yung asawa ko yung gagastos sa gastusin sa bahay at sa pagkain, pati sa pagpapaaral. Kaya tinutulungan ko na lang siya kasi napakahirap din naman yung magkaroon ng pamilya. Dapat both kayo responsible sa buhay. Ayun. So, saan ko nga ba nakuha to? Guys, nakaraan, nung magde-deliver kami ng halaman, going San Pablo, hindi namin ine-expect na mababumper yung likod namin. So, ang nangyari doon, naumpog yung ulo ko. Nung naumpog yung ulo ko, hindi ko naman siguro napansin na pati yung mata ko naumpog. So, nagkaroon ng trauma. Kaya, yung left eye ko, as in, colorblind na siya. At ang sumusuporta lang dito sa left eye ko is tong right eye, which ito yung malinaw, pero mataas yung astigmatism niya. Kaya, ayun nga. Naisip ko rin na baka pagka hindi ko naalagaan yung isang mata ko, baka may tendency na mabulag talaga ako. So, syempre, mahirap yun. Dahil syempre, bata pa yung mga anak ko. Diba? Just imagine, imbes na ako yung nag-aalaga sa kanila, baka mamaya ako yung alagaan nila. So guys, natagaan niyo yung mata niyo. Number one, sinasabi ko to kasi ayaw ko mangyari sa iba. Kasi sobrang hirap. Oo, nandyan yung makakorek yung mata natin. Pero yung sa situation ko kasi iba, dahil yung mga ginagawa ko nun, hindi ko na nagagawa. Masyado ngayon, sobrang hirap. Lalo na yung sa pagtawid. Doon ako pinaka-nahirapan sa pagtawid. Kasi what if maligat lang ako, mabundol ako, so mamamatay ako. Kasi not all the time may kasama naman ako. Alam naman, hahawak ako ng tungkod. Ganyan. So, ayun, nag-iingat na lang din ako. So, siguro, ang remedy na lang is mag-sunglasses ako kapag umaga. Yun. Paggabi okay naman kasi kapag ka-dim, nakikita ko naman dapat kong tingnan. Yun nga lang pagkagabi, pag nagluluto ako ng ulam, dahil wala pang ilaw doon sa labas, medyo nahihirapan din talaga yung mata ko. Ayun. So, ang ginagawa ko, nagpa-flashlight na lang ako para makita ko yung dapat kong tingnan. So, yun yung disadvantage, guys, ng may disability. So, para sa akin, hindi pa rin siya good news. Kasi nga, walang taong gustong maging PWD. Ako, hindi ko gusto. Pero nangyari. Kaya medyo na-lessen yung pagpo-post ko online ng mga halaman. Kasi nahihirapan akong mag-text. Dahil minsan pag nag-text ako, yung mga letra, napag-iiba ko siya. Kunwari lang, nagiging LNAG. Na yun.
So, nadudulingan ko siya every time. Kailangan ko pag tignan yung, yung tinext ko kung tama ba siya. So, sa mga friends ko na minsan mali yung text ko, paintindi namin na yung mata ko kasi hindi kasi ganun kalinaw para makita yung mga font, yung text, ganyan. So, yun lang guys. Sinasabi ko to kasi values. Ito isang values na, ayun, naingatan yung mga mata natin. Number one. Yun lang guys. Bye.